Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Naku, ang daming team na ngayon mga kabibig. Kung ano-anong pangalan ng team. Nako, ewan ko ba kung sino ang nagpauso ng pangalan ng team. Kasi doon si BBM, siya ang nagpauso ng Team Suka, Team Sinusuka. Ito pa, may bago. Team Kain Suka. Uy, sino ba itong Team Kain Suka? Grabe naman ang mga netizen kung gumagawa ng pangalan ng team. Sino itong Team Kain Suka? Suka ito. Ito pala mga kabibig, ang Team Kain Suka. Ang Team Suka, suka hindi suka, suka, vinegar, alam niyo na ang pinibilaban. Ang Team Sinusuka, ito yung alyansa ng para sa makabagong Pilipinas, ang grupo ni DDM. Ang team Kain Suka, hala ko, bakit nandyan si Megastar Sean Cuneta at Kiko Pangilinan? Ang mga tao talaga, grabe kayo kung makapaghusga, grabe kayo kung gumagawa kayo ng mga pangalan ng team. So ang tanong ng marami ngayon, kaninong team ka sasama? Sa team Suka, sa team Sinusuka, at team Kain Suka. Nako. Ang dami na palang mga team ngayon. Pero ako naman, alam naman natin kung saan pupunta. Sa team, suka tayo kasi pobre tayo eh. 'Di ba? O parang sabi ni BBM, yung tawag dito, pinabili na ng suka eh pagbalik nag-COC na. Eh, alam niyo naman, basta madlang people. Sa Team Suka tayo kayo o comment below kung saang team kayo ha. Ito na naman, after ng pahayag ni BBM tungkol sa mga suka-suka dyan, may bago na naman siyang paandar mga kabibig. Every now and then may mga paandar itong si BBM. Kalirik ito si BBM, no? Parang hindi siya nawawala ng paandar. At yung paandar niya, kung titingnan ng mga tao, puro negatibo. Puro babalik, nagbubomerang sa kanya, mga kabibig. Ay, eto mga kabibig, manood kayo sa isang news kung saan, ito as in, na siya ako, BBM, iginiit na hawak ng mga Pilipino ang desisyon kung babalik sa madilim na nakaraan. So it means, kung boboto ka sa Team PDB Laban, yun ang madilim na nakaraan. Isang bangungot, isang team malagim o uusad sa maliwanag na kinabukasan ang bansa. So kung boboto ka sa alyansa ni BBM, you belong to Team Anghel. Wow! Team Anghel mga kabibig. O, kayo, saan ba kayo? Team Kadiliman or Team Anghel? Ay, naku po. O, panoorin natin ito kabibig ha. Manood tayo sa news na ito. Sino ang kinabukasan ng bansa? Git ng Pangulo, dalawa ang pagpipilian ngayon, ang bumalik sa madilim na nakaraan o umusad patungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Si Perales Moras sa sentro ng balita. Sila po ang mga pambato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Sa harap ng libo-libong Ilonggo sa Vera Park, Gaisano Capital, Iloilo City, buong pagmamalaking ikinampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon sa presidente, hindi lang puro salita, kundi marami nang nagawa ang kanilang mga kandidato, kaya't sila ang nararapat suportahan ng publiko. They are not here to oppose. They are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Git pa ng Pangulo, alam ng kanilang mga kandidato ang trabaho sa bawat level mula sa gabinete hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Talaga ba, BBM? Alam nila ang trabaho? Eh hindi nga namin nakikita yung kung gaano ka-epektibo itong si Manny Pacquiao, itong si Lito Lapid, at saka si Bong Revilla. Wala kaming they are, tawag dito, hindi namin naramdam na senador sila nung nakaupo sila.
So alam na nila hindi na sila mag-OJT, hindi na sila si Manny Pacquiao hindi na mag-absent para mag-boxing. Si Bong Revilla hindi na mag-absent kasi mag-taping. Katulad ni Lito Lapid. Kaya't mas mainam kung hindi nahahanap pa ng ibang pagpipilian ang publiko. Agoy. Handang-handa na itong grupo na ito. At hindi lamang, at kung pag-uusapan naman ang mga issue ng ating mga kababaihan, hindi po tayo may iwanan dahil apat ang apat ang babae dito sa ating lineup. Sa darating na hatol ng bayan 2025, Ito ba? Ito yun na observe mo kay Bibi. Parang nauutal siya, no? Nabubulol siya kung ano ang kayang susunod na words. Sabihin, parang hindi ba niya inaral yung script or base lang sa kanyang naobserba or base sa kanyang nakikita? Kasi pinili niya to eh. So, he can speak as many description as he want to convey the message and to get the votes of the people. Pero parang ewan ko kapipiko eh. binigyang diin ng Pangulo na nasa kamay ng bawat Pilipino ang magiging kapalaran ng Pilipinas. Kaya't mahalagaan niya ang matalinong pagboto. Dalawa po. Oo, dapat matalino kang magboto. Dapat team suka tayo. Ang pagpipilian na ngayon natin. Ano? Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim? Oh, see? Lagim nga. Team Lagim. Grabe yung words ginamit, no? Babalik ba kayo sa panahon ng lagim? O tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino? Hindi Ay nako, BBM. 3 taon ka na nakaubong presidente. Parang, so it means hindi mo nagawa yan? Hindi mo nagawa ang mga sinasabi mo na pupunta tayo sa maliwanag na kinabukasan ng bansa? Para yata yung gusto mong mangyari ay ibibigay mong responsibilidad sa mga senador. For 3 years nakaupo kang presidente. Ano na? Dapat sana hindi yun ganito ang pagsabi mo. Dapat ganito, tutulungan nila ako na buksan at maging maaliwalas ang Pilipinas. Mga ganun ba? Ako saan nasimulan mo na yung style or strategy na para lalago ang ekonomiya ng bansa. Pero hindi eh. Parang yung burden na pupunta tayo sa maliwanag na bukas ay ibibigay mo sa mga tumatakbong senador mo. So, it's still a question mark. Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Kabilang sa mga pambato ng alyansa, Parang hindi masyadong parang hindi masyadong tanggap ng mga taong sinasabi ni BBM. Uy, grabe ka naman kabigyan. Kasi mahina yung palakpakan kumpara noong BBM Sara na unit team. Grabe yung hiyawan ng mga tao. Hindi mo na kailangan sabihin ang mga tao, uy, palakpak, uy, magbigay galang. Ngayon, ay nako, kailangan may mga clappers, kailangan may magbigay ng instruction, oy, palakpakan naman dyan. Baka sabihin yung joke-joke lang ito. Eto may nakita akong video na trending na para yatang humihingi ng atensyon, humihingi ng palakpak si BBM. Eto ka, babe. Tingnan nyo. Hey, my presidente, clap your hands, everybody. Diba? Kasi pag nakita ng tao na papunta pa lang si BBM sa area nila, ay naku, sisigaw na yan. Papalakpak na yan. No need to inform the people, hey, ang presidente nito, palakpak. Diba? Pero dito pinapakita talaga ba na parang ang mga tao wala nang pakialam? Hindi siya parang hindi pinansin, no? Kasi yung panahon nila, dinumog-dumog talaga si BBM. Yung minsan na nagkasakit na yung kamay niya, may mga sugat-sugat na yung kamay niya kasi dinudumog siya. Pero ngayon parang, di ba? Yun lang, mga tao. Diba? Kita niyo naman.
Hindi ko lang kung mga BBM ko sa wala na talaga mga kabibig. Kita nyo naman, di ba? O, tingnan nyo. Oh. Di ba? Clap your hands, everybody. Ito naman ang komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Grabe. Palakpak, dadaan ang... Ito pa ang sabi, oh. Straight vote, guys. PDB laban. Ekes yung mga senatorial slate ni BBM. Grabe naman sinasabi. Vote straight, PDB. Puro vote straight. No to BBM. Hindi muna kami mabubudol. Kakahiya, Duterte ang sigaw. Umuwi ka na lang. Humigop ka ng sabaw. Hinihingal na sa kaba kasi lahat ng bata niya, diretso Enidoro. Ganyan ang mangyari sa taong sinungaling at kurap. Halatang walang amor sa publiko na si BBM. Naglimos ng palakpak. Hala, grabe naman yung mga sinasabi ng mga netizen. Nanglimos daw si BBM ng palakpak. Hala ka. Ano ang iyong komento tungkol din? Grabe, nanglimos si BBM ng palakpak. Naku, agoy poy. Ito ha, may ipapakita akong video sa inyo na talagang gusto nyo itong makita. And ako din, gusto kong i-share ang video ito kasi alam ko naman na sa mga team suka dyan, ito yung magandang tingnan, kabibig. Let's watch this video. Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isang na indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Baguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Correct. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipinas. Correct. They impeach the Vice President even if there is no basis. Ako po ay naniniwala sa best of the Duterte principles. Mimi Bundok. Isa po akong proud member ng Team Suka at atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Oh! Inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Grabe. Kailangan po dumami ang PDP laban sa Senado upang ang boses at yung aksyon po namin na hinihingi po ninyo ay maibigay namin. Pinagtatawanan po ako dati sa Western Visayas dahil ang dala kong presidente ang inyong Mayor Duterte. Humihingi po kami ng tulong ngayon. Mindanao, bigyan nyo kami ng isang senador sa Visayas. Pwede ba yon? Yes, pwede. Siya po ay galing sa kahirapan. Kaya naiintindihan niya ang kahirapan. Maniwala kayo o hindi. Si Pastor Apollo Sikibuloy noon dahil sa kahirapan ay gumagawa po ng suka. Hindi po bawal Uy, mga mabisaya, isang naninibaw sa nagtitinda ng kumbaludo. suka na magiging senador! Hindi po natin mapagkakaila ang pagiging epektibo ng best of the Duterte principles. Kailangan po ninyo ng abogado na lalaban para sa inyo, para sa Kailangan natin kapwiran. ng lawyers talaga. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Correct. Kanina kasi lumapit po sa akin sa labas. Nagpapasalamat. Parati namin naririnig. Salamat Pangulong Duterte, salamat Senador Bongo. Huwag ko kayo magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lahat ba tayo ay nangangarap na may pag-asa pa ang Pilipinas? Yes. Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Eh ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? Ilocano ako. May sak nga Ilocano ang kandidato under Team Duterte PDP laban. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira si PRRD. Tinitira si Vice.
Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Anong apelyido nila? Duterte. Kung nagserbisyo si Pangulong Duterte, si Tatay Digong noong panahon niya, kayo nang humusga kung nagbago ang buhay niyo noong panahon niya. Oh, grabe. Safe ang Pilipinas that time, mga kabibig. Yung agree sa akin, comment down PDP below. ay maninindigan hindi lamang para sa atin na nandito ngayon, kundi para sa bawat Pilipino na siyang tunay na lakas at pundasyon ng ating partido. Ako po ngayon ay nasa inyong harapan. Kasama po ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Tama. Kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, Hindi, boto Yan. natin. doon kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, walang takot, kapag pasyal ka, paski saan, huwag mo nang bitawan si Mark. Ang hinihingi ko naman po sana sa inyo ay ipaglaban naman po natin itong mga tatakbong mampabatas. Correct. Duterte at hindi magbabago. Uy, nakakaiyak mga kabibig. Nakakaiyak. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. Uy, nakakaiyak. Grabe. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko ngayon habang pinapanood ko ang video ito. Ito yung highlights ng kagabi na proclamation rally. And dito mo makikita talaga kung ano ang ipinaglalaban nila. Kung sa tingin mo safe kang lumalakad ngayon, kung sa tingin mo bumaba na ang presyo ng bigas, kung sa tingin mo marami nakakuha ng trabaho ngayon, sabi ni Tatay Digong, iboto nyo ang Senator slate ni Marcos. Pero kung sa tingin nyo, hirap na hirap ka at bumalik ka sa kahirapan, it's your time to choose. Team Lagim daw versus Team Anghel. Woo! Saan kayo? Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.